balita ngayon tanghali. 2 araw na tigil pasada ng piston, nagsimula na. Ilang pasahero hirap sumakay. Pagkumpuni sa nasirang tubo ng Maynilad sa Maynila na nagresulta ng kawalan ng tubig sa maraming residente, target tapusin ngayong araw. 180 Chinese nationals na iligal na nagtatrabaho sa ipinasadang Pogo Hub sa Pasay City kasama sa unang batch na ipinadeport ngayong araw. Charter change at pagbubukas ng ekonomiya tututukan ng Kamara sa 2024. 17 priority measures sa 2023 sona ng PBBM administration na ipasa na ng Kamara. Ilang teams sa UNTV Cup Season 10 naghahabol na ng panalo upang makaabante sa susunod na round. Mga nangangailangan may institusyonang mapupuntahan. MCGI Charity Village target maging sentro ng lumilingap sa kapwa-tao. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, December 14, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Pag-amyenda sa 1987 Constitution ang isa sa tututukan ng Kamara sa pagbabalik ng sesyon sa 2024. Samantala, bago ang adjournment kahapon, ipinagmalaki ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpasa ng Kamara sa 17 priority measures ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Narito ang report ni Rosalie Coz. Bago ang suspensyon ng sesyon ng Kamara para sa holiday break, muling binanggit ni Speaker Martin Romualdez ang plano ng House of Representatives sa susunod na taon. Ito ay ang pagtuunan ng pansin ang mga pag-aaral at deliberasyon upang tugunan ng mga nakakahadlang sa pagpasok ng foreign investment sa bansa. Kabilang narito ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. This Congress will champion the cause of revisiting our present Constitution, a cause that is key to unlocking the vast potential of our Philippine economy. Inihayag naman ni House Senior Deputy Speaker, Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales na nagkaroon na ng pag-uusap-usap ang party leader sa Kamara kaugnay ng issue. Sinagot din nito ang tanong kung may gusto bang maging Prime Minister kaya isusulong muli ang tsa-tsa. Prime Minister? Wala akong narinig na Prime Minister. Wala kaming pinag-usapang Prime Minister. Basta kung political ang pinag-usapan, yung aking term limits na 5 years and 2 terms. Diba? Tapos may re-election lang yung presidente. Kabuka ng vice president para di continuity. Samantala, ipinagmalaki naman ni Speaker Romualdez ang mga nagawa ng Kamara para sa taong 2023. Kabilang narito ang pagpasa sa 17 priority measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na binanggit nito sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang Hulyo. It is with great pride and honor to report to this august chamber that we passed all 17 of these SONA priority measures 7 months ahead of schedule before the President's next State of the Nation Address in July 2024. Bukod dito, binanggit din ito kung ilang panukalang batas na ang inaprubahan ng Kamara, subalit nakabinbin pa rin sa Senado. 663 House bills have been approved by the House of Representatives and are now awaiting action by our Senate counterparts. Of the 121 session days, this 19th Congress, which is 64% higher than the number of session days in the same period during the 18th Congress, we have processed an average of 28 legislative measures per session day. Sa January 22, 2024, nakatakdang mag-resume ang sesyon ng Kongreso. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iba-iba naman ang pananaw ng ilang senador sa plano ng Kamara na isulong ang pag-amyenda sa 1987 Constitution.
Ayon kay Senate Majority Leader Senator Coco Pimentel, susuportahan niya ito kung ang matagal na nilang isinusulong na federalismo ang pagtutuunan ng pansin. Narito ang ulat ni Herlin Delgado. So pag sinabing review the Constitution, open ako dyan. But federalism, wag yung ibang agenda. Hindi tututulan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang planong muling mapag-aralan ang umiiral na saligang batas sa susunod na taon. Ngunit taliwas sa balak na isulong ni House Speaker Martin Romualdez na economic provisions, pagbabago sa sistema ng pamahalaan ang nais ni Senator Pimentel na pagtuunan ng pansin, kung saan mula sa kasalukuyang presidential form of government ay gagawin itong federalism o di naman kaya ay parliamentary. Naniniwala ang senador na ang ugnayan ng mga lokal na pamahalaan sa national government ang dapat ayusin. It is always a good time to review the Constitution. Ngayon, 2024 may be a good time kasi kung hindi matapos, at least those running in 2025, pwedeng i-demand ng mga botante yan. Ano naman ang stand mo sa charter change? If the purpose buksan yung business side is to allow foreign business people to exploit our natural resources and to own land, yan ang lalo nating dapat wag payagan. Kung bubuksan naman ng mga probisyon na may kinalaman sa politika, hindi raw dapat mababaw gaya ng pagbago sa term limits. Napakababaw niya, walang binago except yung length of time na mahalal ang mga politiko. Huwag galawin ng term limits kasi hayaan na yung term limits because we are forcing new blood sa politika. Maganda yung idea na yun. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva, bukas naman na muli itong matalakay sa Senado. Gayunman, mahalaga ang timing kung kailan ito dapat pag-usapan. Is this the right time na mag-election ulit? Parang baka muli maging biktima yung sino mang magtutulak nito na gusto lamang palawigin yung kanilang termino, which is a valid point. No? Kailangan you have to be more circumspect of the timing. And then the process, definitely. The process is very important. Si Senator Francis Cheese Escudero naniniwalang walang perpekto o hindi perpektong panahon sa pagrepaso ng saligang batas. Pero gusto muna niyang malinawan sa kung anong paraan ang gagawin sa pag-amyenda ng konstitusyon at kung ano-ano mismo ang gagawing amyenda. Si Senator Amy Marcos nakukulitan na sa mga nagsusulong ng tsa-tsa. Ang kulit naman. Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At 2 beses na ibinasura yan ng todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit. Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. Matagal nang pinagdedebatihan sa 2 kapulungan ng Kongreso ang usapin sa tsa-tsa. Dito sa Senado, una nang isinulong sa pagsisimula ng taon ang pag-amyenda sa mga probisyon ng saligang batas na may kinalaman sa ekonomiya at pamumuhunan. At ngayong iba-iba ang pananaw ng mga senador, inaasahang isa sa mga muling aabangan ay kung uusad ito o mananatiling patay sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng resolusyon si Senator Robin Hood Padilla para sa muling pagsusulong ng charter change. Ngunit hindi economic o pagbabago sa sistema ang gobyerno ang nilalaman nito. Ang detalye alamin natin sa report ni Harleen Delgado live. Harleen, anong klaseng amendment naman ang isinusulong ni Senator Padilla? Kabilang sa mga panukala ni Senator Robin Padilla na siyang chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ay ang pagbago sa ilang probisyon sa konstitusyon na may kinalaman sa politika. Sa resolution of both houses number 5, ipapanukala ng senador na dagkan ang mga senador sa bansa. Dito, 54 na ang senador. 24 pa rin ang national senators na may 8 taong termino, habang 30 ang iboboto mula sa kada legislative region na may 4 na taong termino. Isinusulong din ang tandem voting para sa Pangulo at Vice-Presidente na magkakaroon na ng 4 na taong termino at hindi na maaaring lumagpas ng 2 executive terms. Hindi naman na maaaring tumakbo sa pagkapangulo ang kasalukuyan at mga dati nang naging presidente ng bansa.
Magkakaroon naman ng 4 na taong termino ang mga local official maliban na lamang sa barangay officials. Ayon kay Senator Padilla, ikinatuwa niya ang plano sa Kamara na muling buhayin ng Chacha sa susunod na taon. Pero aminado itong posibleng maghingalo muli ang panukala sa Senado. Kaya gaya sa Kamara, nais ng Senador na daanin sa People's Initiative ang pagboto sa pag-amyenda ng konstitusyon kung saan taong bayan mismo ang magdedesisyon dito. At yun munang update, balik sa Ella. Maraming salamat, Herlene Delgado. Opisyal nang binuksan ngayong araw ng Commission on Elections ang public bidding process para sa Automated Election System o AES na gagamitin sa 2025 midterm elections. Para sa detalye, may report si Dante Amento live. Dante, ano-ano itong mga kailangang i-procure ng komisyon para sa darating na midterm elections at ilan yung nag-submit ngayong araw? Magandang tanghali, Aga. Sa kabuuan, kailangang i-procure ng Commission on Elections o COMELEC ang Automated Election System o AES ng 2025 National and Local Elections. Kabilang na rito yung software, hardware, tulad ng mga bagong makina na gagamitin sa halalan. Gayon din ang ballot boxes, laptops, printers at iba pa. Pero nilinaw aga ng COMELEC na hindi sila bibili tulad ng makina, kundi rerentahan lamang. Umaga nga ay opisyal ng binuksan ng komisyon ang public bidding ng 2025 AES. Sa ulat ng Special Bids and Awards Committee, USBAC, ang Miro Systems Company lamang na nakabase sa South Korea ang nagsumite ng kanilang bidding documents. May mga kinatawan din aga ang kumpanyang Smartmatic pero bilang observers lamang. Sinubukan sana nilang magsumite ng bid documents pero hindi ito tinanggap ng SBAC Secretariat. Kaugnay na rin ito sa desisyon ng COMELEC Bank na i-disqualify ang Smartmatic sa pagsama sa anumang bidding. Hindi rin kasi sila nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Dadaan pa naman sa pagsusuri ng Special Bids and Awards Committee ang mga isinumiteng dokumento ng Miro Company. At ayon pa nga sa COMELEC, tatagal ng mga 2 buwan aga bago may award kung sakasakaling ito na ngang loan bidder na Miro ang siyang mananalo dito sa isinagawang bidding ng COMELEC. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nairaffle na ng Supreme Court ang petisyon ng Smartmatic na humihiling ng Temporary Restraining Order o TRO sa ipinataw na disqualification sa kanila ng COMELEC. Ayon kay Chief Justice Alexander Resmundo, hihintayin na lang nila ang magiging desisyon ng in-charge na mahistrado sa naturang kaso. Sa ngayon ay naka-recess din ang korte kaya hindi pa alam kung kailan mailalabas ang posibleng aksyon dito ng kataas-taasang hukuman. Una nang sinabi ng COMELEC na nakadepende sa SC kung may panahon o pagkakataon pa pang humabol ang Smartmatic sa bidding ng gagamiting Automated Election System o AES para sa 2025 elections na inaasahang magsisimula bukas. It was just raffled, I think, a day or so. So we'll wait for the recommendation of the justice in charge. Naglabas na ng listahan ng mga ipinagbabawal na paputok ang Philippine National Police Firearms and Explosives Office. Tinukoy din ng pambansang pulisya ang mga uri ng paputok at pyrotechnics na pwedeng gamitin. Narito ang report ni Leia Ilagan. Maagang inilabas ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok. Ayon kay FEO Explosive Management Division, Acting Chief Police Lieutenant Colonel Al Abanales, nais nilang magsilbing gabay ito sa publiko na nais gumamit ng fireworks ngayong holiday season. Umaasa rin sila na sa pamamagitan ng listahan na ito ay malalaman ng mamimili ang mga hindi dapat nabilhing paputok na nakalulusot pa rin sa merkado. Kabilang dito ang mga overweight na may mahigit sa 1/3 teaspoon o more than 0.2 grams na explosives. Sobrang laki o oversized na mga paputok. May fuse o mitya na sobrang liit na nauubos sa kulang 3 segundo o sobrang haba naman na mahigit sa 6 na segundo bago maubos.
mga imported at walang label na paputok at mga paputok na may sulfur o phosphorus na inihalo sa chlorates. Pagdating naman sa mga imported na mga paputok, ipinagbabawal po yun kasi under sa ating batas sa Republic Act 7183, importation of finished products is prohibited. Sinasadya po yan para maprotektahan yung ating local industry ng fireworks. Halimbawa ng mga paputok na ito ay ang Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, Bossa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Cokin Can, Atomic Bomb, 5-Star, Lapla, Giant Whistle Bomb, Kabasi at Hamas. Bawal din ang Watusi kahit na maliit lamang ito. Ayon kay Lieutenant Colonel Abanales, mahigpit ang gagawin nilang pagbabantay sa mga nagtitinda ng mga paputok na ipinagbabawal. Pagdating po sa mga inspections, yung Firearms and Explosives Office nagkakandak na po kahapon. Andun, mayroon na tayong isang team na nagkandak hanggang sa ngayon. So hanggang matapos na po yung pag-celebrate natin ng 2023 Yuletide season. So hindi din lang po ang FEO yung mag-supervise sa pag-conduct ng mga inspections, kundi pati din po yung ating mga regional civil security units nationwide. Kabilang naman sa mga paputok na pahihintulutan sa itinalagang firecracker zone sa mga barangay ay ang Baby Rocket, Bawang, El Diablo, Judas Belt, Paper Cups, Pulling of Strings, Sky Rocket o Quitis at Small Triangulo. Hindi pwedeng sa loob sa harap ng bahay mo kasi doon yung kadalasan na nagkaroon ng mga disgrasya, yung mga bata. Kasi yung firecrackers zone natin, andun din yung mga taga local government units natin ng mga personnel, inahatasan nila na magbantay. Habang ang mga pyrotechnics naman na maaari lamang gamitin ay ang butterfly, fountain, jumbo regular, at special, luces, mabuhay, Roman candle, sparklers, trompilyo, whistle devices at iba pang klase ng pailaw. Nagpaalala rin ang PNP-FEO sa mga trigger-happy na magpapaputok ng baril. Bawal po yun. So, sino man kayo, regardless kung government officials or employees or pribadong individual, once na makita o malaman na nagpaputok kayo ng baril, subject po yun ng kaukulang kaparusahan under sa Republic Act 10591. Noong Enero ng nakaraang taon, nakapagtala lamang ang PNP ng nasa 306 na nasugatan dahil sa paggamit ng mga paputok, habang isa naman ang tinamaan ng ligaw na bala. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ang Mindanao State University ng academic leniency matapos ang pambobomba sa Marawi City campus noong December 3. Mula sa Quezon City, may report si Gladys Tuabi live. Gladys, ano yung nakapaloob dito sa academic leniency sa MSU? Aga ang mga estudyante sa Mindanao State University, Marawi City ay papayagan na isa pang semester para makumpleto nito ang kanilang academic requirements. Yan ang nakapaloob sa tinatawag nating academic leniency. Noong Martes ay inatasan na ng Board of Regents ng MSU ang University President upang ipatupad ang ilang mga adjustment o pagsasaayos para makahabol ang mga estudyante sa school requirements nito matapos ang suspension of classes dahil sa pambobomba noong December 10. Ayon kay Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera III, ang naturang polisiya ay pinag-ibay sa ginanap na fourth quarter meeting ng MSU Board. Aniya ginawa ito para sa mga estudyanteng nagkaroon ng trauma o distress dahil sa naging pangyayari at para na rin sa mga estudyanteng nakararamdam na hindi sila makapagpapatuloy sa pag-aaral. Ayon sa University President ng MSU, magpapadala sila ng letter of request
sa mga government institutions at organizations na nagbigay ng scholarship grants sa kanilang mga estudyante upang masiguro na hindi ito maapektuhan o mawawala. Aga kaugnay nito ang Commission on Higher Education at SHED ay magbibigay naman ng financial assistance sa mga estudyanteng direktang naapektuhan ng bombing incident at ito ay sa ilalim ng Tulong Dunong Program Academic Year 2023-2024. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan, Aga. Okay, maraming salamat, Gladys Tuabi. Roundup Balita. Binigyan diin ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga bansang kasapi ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO ang kahalagahan ng pantay na akses sa teknolohiya at edukasyon. Sinabi ng Vice Presidente sa isang video message na dapat magkaroon ng akses sa benepisyo ng teknolohiya ang lahat, lalo na ang mga nasa marginalized at vulnerable sector. We must secure the gains made in technology and education and prepare for the rapidly changing technological landscape. Our strategies must be agile, forward-thinking, and focused on the well-being and success of our learners and, of course, teachers. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag batay sa UNESCO 2023 Global Education Meeting o GEM report na nagpapakita na binabago ng teknolohiya ang paraan ng paghahatid ng edukasyon sa Southeast Asia. Kasalukuyang nagsisilbi bilang presidente ng SIMEO si VP Sara Duterte. Sang-ayon si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner sa rekomendasyong payagan ang mga licensed gun owners na maging bahagi ng Reserve Forces ng Pilipinas. Ayon kay General Browner, ang pagkakaroon ng mas maraming tropa na bihasa sa paghawak ng armas ay makapagpapalakas ng defensive capacity ng sandatahang lakas. Malaki rin umano ang pangangailangan na palakihin ang reserve force ng bansa na marunong nang gumamit ng sandata. Nasagip ng Philippine Coast Guard mula sa isang distressed fishing vessel ang 5 Indonesian at 2 Taiwanese national. Nirespondehan ng PCG ang request for rescue mula sa Taiwanese Coast Guard at nalocate ang fishing vessel sa layong 77 nautical miles mula sa Candon, Ilocos Sur. Nakabanggaan umano nito ang isang Bangladesh flag bulk carrier na naging dahilan ng pagkasira ng bow nito at pagpasok ng tubig sa vessel. Inihatid dito ng PCG sa pinakamalapit na pantalan at inaalam na ng Coast Guard ang kondisyon ng barko at mga tripulante nito. Nagbabala ang Bureau of Customs sa publiko laban sa parcel o love scam ngayong holiday season. Pinapayuhan ng ahensya ang publiko na maging maingat sa mga tawag, mensahe o email na nagsasabing mayroong package o parcel na nakabinbin sa BOC na nanghihingi ng bayad para ito mailabas. Dagdag ng ahensya, ang pagbabayad ng customs duties and taxes ay maaari lamang gawin sa BOC cashier o sa pamamagitan ng authorized agent banks. Kung sakaling naging biktima ng scam, i-check sa website kung ang nasabing courier o forwarder ay accredited. Maaari ding makipag-ugnayan sa BOC upang ma-verify kung ang resibo, tracking number at ibang dokumento na natanggap ay tunay o fake. Umpisa na ng 2 araw na tigil pasada ng Grupong Piston ngayong araw bilang pagtutol sa nalalapit na deadline ng franchise consolidation sa December 31. Ilang pasahero naman ang nahirapang sumakay kaninang early morning rush hour. Mula sa San Juan City, alamin natin ang balita kay JP Nunez live. JP, hindi ba sapat yung mga itinalagang libre ng gobyerno sa mga pasahero at may nakita ka ba talaga diyang mga libreng sakay na sinasabing inihanda ng mga ahensya ng pamahalaan? Yes, Aga. Merong mga nakahandang mahigit 600 mga sasakyan ang Metropolitan Manila Development Authority o yung MMDA para nga mag-provide ng libreng sakay. At meron ding interagency monitoring ang MMDA sa kanilang lumang metro base sa Orense, Makati para malaman kung saan-saan ide-deploy itong mga libreng sakay.
Kaugnay nga yan nung 2 araw na transport strike na isinasagawa ng grupong Piston mula ngayong araw at hanggang bukas. Kaninang umaga, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Piston sa University Avenue para doon sa kanilang welga at tumulak sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na Central Office. At mayroon ding iba't ibang militanteng grupo ang nakiisa sa Piston na nakikiisa doon sa kanilang ipinaglalaban na No to Jeepney Phase Out. Dahil sa strike, mayroong ilang mga pasahero kanina sa Commonwealth Avenue ang naabutan nating nahihirapang makasakay. Ayon sa kanila, nasa halos 40 minutes silang naghintay para makasakay ng mga biyaheng Quiapo. Mas matagal ito kaysa dun sa regular nilang paghihintay kumpara kapag walang tigil pasada. Samantala, batay sa pahayag ng Department of Transportation, pagtapos ng December 31, kung hindi pa rin magko-consolidate ang mga natitirang operator ng mga traditional na jeep, papatak na sila ay kolorum at pwede nang hulihin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kapag pumasada pa rin sa kalsada. Ang matitirang traditional na jeep na bibiyahe pa rin sa January 2024 ay yung mga nagpasa ng intent para sa consolidation. At pagbibigyan sila ng nasa 2 hanggang 3 taon bago magpalit ng mga modernized unit ng jeep. At may dagdag na lang din natin dahil katatapos lang nung interview dito sa Office of the Transport Cooperative at sinabi nga nila na dahil si Presidente na mismo yung nagsabi na ang deadline na lang talaga ng consolidation ay sa December 31 at nasa 70% pa lang mahigit yung nag-consolidate, inaasahan nila na ngayon ay lalo pang madadagdagan yung mga magko-consolidate hanggang December 31 dahil ang meron ng pronouncement mismo ay ang Pangulo. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Hindi masyadong ikinababahala ng Department of Transportation ang inilunsad na transport strike ng grupong Piston ngayong araw. Ayon kay DOTR Undersecretary Timothy John Batan, gaya ng mga nagdaang tigil pasada, tila hindi naman ito masyadong makakaapekto sa mga commuter. Gayunman, naghanda pa rin sila ng mga libreng sakay upang matiyak na may sapat na masasakyan ang publiko. Isa sa mahalagang klaruhin ay base po dun sa ating nakita noong Nobyembre, base po sa ating nakita earlier this year, napakarami po ng ating mga kasamahan sa sektor po ng public transport. Nandyan po ang Magnificent Seven halimbawa at ang kanilang mga miyembro at nandyan po ang iba pa pong mga transport groups, transport cooperatives at pati po ang mga jeepney operators na nagpahayag po ng suporta sa ating PUV modernization project. Wala pa ring tubig ang isang bahagi ng Maynila dahil sa pumutok na tubo ng Maynilad kahapon. Bunsod nito, nagdagdag na ng mga tangke ng tubig para magrasyon sa mga residente. At taliwas sa sinabi kahapon ng water concessionaire na baka matagalan ang pagsasaayos nito, susubukan nila na matapos ngayong araw ang pagkukumpuni sa nasirang tubo. Mula sa Maynila, may report si Ray Pelayo. Ray, may mga anong oras target na matapos yung repair itong sirang tubo? Ayon kay Ronald Paduan, tagapagsalita ng Maynila, sinasabi niya kanina sa ating panayam ay 12 noon. Ngayong 12 noon ay mag-uumpisa sila na magpadaloy doon sa main pipe ng itong linyang ito particular na nasira kahapon. 12 noon mag-uumpisa na silang magpadaloy at by 3 p.m. in-expect nila na manonormalize na, babalik na sa normal yung serbisyo ng tubig dito sa area na naapektuhan. Kanina nakita natin dito sa may truck nakasampa na yung mga nasirang main pipe na kahapon nga ay pumutok at napalitan na ito. At ayon naman sa Maynilad, nasa dekada 70 pa nang maikabit itong pipe na ito at actually nasa programa nila na kasama ito dun sa mga papalitan ng Maynilad. At kanina din ay nakita natin yung maraming mga residente dito, wala pa rin supply ng tubig pero tuloy-tuloy naman yung pagpapadala ng mga water tanker ng Maynilad at meron ding sumuporta mula isang fire truck kanina, nakita din natin na nagdala ng tubig. Ito yung para lang doon sa kanilang mga pambuhos
hindi nakita natin medyo hindi ganun kalinis yung tubig, pero pwede na itong pambuhos yung mula doon sa fire truck. Yung galing sa Maynilad, nakita na natin malinaw naman at yun nga, yung ginagamit ngayon ng mga residente. Ayon sa Maynilad ay ito ngayong isa sa pakikipag-ugnayan nila sa DPWH ay yung kung kailan po pwedeng daanan itong kalsada. Itong eastbound ng Legarda Street ngayon ay sarado. Titingnan nila kung paano mas mapapabilis na ito'y maaaring padaanan dahil medyo malalim yung hukay. Makita sa likuran, medyo malalim yung hukay. Ilang metro din yung pinalitang main pipe. Titingnan natin, sinasabi ni Ronald Padua kanina na may mga simento naman na mabilis siyang mag-cure o mabilis matuyo at maaaring yun ang kanilang gamitin ng DPWH para agad na mapadaanan itong isang bahagi ng kalye ng Legarda Street. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo. Ipinadeport ng pamahalaan patungong Shanghai, China ang 180 na Chinese nationals na nabistong iligal na nagtatrabaho sa ipinasaram Pogo Hub sa Pasay City noong Oktubre. Sa inilabas na pahayag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission USEC Gilbert Cruz, ang mga ito ay itinuturing na mga illegal alien dahil wala silang dokumento para manatili sa bansa. Para sa kabuuan ng balita, may ulat si Leia Ilagan live. Leia, bukod sa 180 na Chinese nationals, may iba pa bang nakatakdang ipa-deport sa mga susunod na araw? Magandang tanghali sa iyo, Ella. May mga pinuproseso pa para sa susunod na deportation. Pero yung mga team leader at manager na mga ito ay hindi kasama sa ipapadeport dahil sasampahan ang mga ito ng kaso dito sa bansa. Umaasa din ang PAOK na madadagdagan pa ang mga complainants na lulutang para magsampa ng karagdagang kaso laban sa mga ito. Kasi doon sa nirate nga na Pogo Hub, dyan ay may mga minamaltrato na mga tauhan. Ngayong tanghali nga, Ella, ay takdang alis ng nasa 118 Chinese national na ipinadeport ng pamahalaan patungong Shanghai, China. Ipinadeport ang mga ito ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Bureau of Immigration at DOJ dahil sa kawalan ng legal na dokumento para magtrabaho at manatili dito sa bansa. Sa inilabas na pahayag ng PAOK, sinabi ni USEC Gilbert Cruz, ang 118 Chinese national ay pawang mga empleyado ng Smart Web Technology Pogo Hub. Ang naturang establishmento ay nauna ng sinalakay ng mga otoridad noong Oktubre dahil naman sa pag-ooperate ng prostitution din. Sa naturang operasyon, Ella, ilang Pilipina at mga dayuhan ang na-rescue ng mga otoridad. Ito mga ipapadeport na ito at pinadeport ay inaasahan namang kakasuhan sa China. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Malaki ang nagastos ng pamahalaan sa mga nahuli at pagpapadeport ng mga dayuhang tauhan ng ipinasarang Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub sa Pasay City noong Oktubre. Ayon kay PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, kailangan nilang pakainin at ibigay ang iba pang pangangailangan ng mga ito habang naghihintay na maproseso ang mga dokumento. May mga pagkakataong ding nagkakasakit ang ilan sa kanila, kaya kailangang dalhin sa ospital. Sa ngayon, nasa 180 Chinese Pogo workers ang nakatakdang pauwiin ngayong araw. Nakausap ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner si Chinese Ambassador Wang Xilian kaugnay sa resupply mission sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni General Brawner na bago pa ang water cannon incidents nitong weekend, sinabi na umano niya sa Chinese envoy na huwag harangin ang mga barko ng Pilipinas. Maging ang naglayag na civilian convoy ay ibinili niya na huwag pakitaan ng intimidation. Nangyari ang anyay intellectual discussions sa kanya-kanyang claim sa teritoryo nang magkita sa isang event kamakailan. Bumoto pabor sa United Nations General Assembly resolution na nagdedemand ng ceasefire sa Gaza ang Pilipinas. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Permanent Representative of the Philippines to the United Nations Antonio Manuel Lagdameo na bagamat kinokondina ng bansa ang October 7 terrorist attack ng Hamas,
binibigyang diin naman natin ang pagsunod sa international humanitarian law, lalo na sa pagtugon sa security threats. We are deeply concerned about the humanitarian situation in Gaza. The Philippines believes strongly that a humanitarian ceasefire is crucial to halt the loss of life and suffering. This ceasefire is a necessary step to facilitate the delivery of urgent humanitarian aid to all affected civilians, irrespective of their affiliation. Inigayat din ni Langgameo ang lahat ng partido na tumalima sa kanilang obligasyon na protektahan ang mga sibilyan, lalo na ang mga babae at bata. Sinabi pa nito na ang Pilipinas ay naglalayong mag-ambag sa isang solusyon na iginagalang ang mga karapatan at pangangailangan ng parehong Palestinian at Israeli civilian. We advocate for a peaceful resolution that upholds international law and leads to lasting peace and security in the region. Kahapon, iniadapt ng UNA at resolusyon na mag-demand ng agarang ceasefire sa Gaza. 153 na bansa ang bumoto pabor dito, habang 10 ang kabilang ng Israel at Estados Unidos ang tumutol. Hinordona na at mahigpit nang ipinagbabawal ngayong pumasok sa nasunog na warehouse ng plastic sa Giginto, Bulacan, habang patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon sa nasunog na plastic factory. Mula sa Giginto, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, may mga nagbabantay ba dyan sa lugar upang makatiyak na wala nang papasok o babalik dyan? Ella, tama ka. May mga pulis na nag-ikot dito at nagbabantay at kinordonan na nga nila itong buong paligid ng nasabing nasunog na pabrika ng plastic at ngayon nga ay patuloy nga itong ginagawa nilang pagbabantay sa lugar. Ayon sa Giginto PNP, simula pa kahapon hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakausap ang may-ari ng High Plus Manufacturing Industry na si Robert Ong. Sinabi rin ng PNP na wala pa rin tulong na natatanggap na pinansyal mula sa pamilya ang may-ari ng namatay at may-ari yung pamilya ng namatay at isang nasugatan sa sunog sa pabrika ng plastic. Pero ayon kay Police Sergeant Ervin Macmellan, investigador, bandang alas 5 kahapon ay nakremate na nga ang bangkay ni Francis Urbano. At ayon sa kamag-anak ng biktima ay sinagot ng may-ari ang cremation. Ayon sa PNP, kailangan na nila itong makausap para maimbestigahan hinggil sa sumabog na makina at panagutan din nito ang gastusin sa namatay na biktima na si Francis Vincent Urbano na nasunog sa loob nga ng pabrika matapos nitong kunin ang pera na dapat sana ay pampasweldo sa mga tauhan. Gayun din ang pagpapagamot sana rin sa isang nasugatan na kahit papano rin ay mapalitan ang pera na nasunog na pagmamayari ni Jeffrey Pepira, ang lalaking nasaktan sa pagsabog ng makina. Sa ngayon, wala pang pinapayagang pumasok kahit ang mga tauhan sa loob ng nasunog na pabrika dahil delikado ito dahil nagkalat pa rin ang napakaraming mga bakal at nag-aapoy pa rin doon sa mga ilang lugar. Hinordonan na rin ito ng PNP na siyang para maharangan upang wala nang makapasok kahit na sino. Samantala, nagpapatuloy pa rin nga ang investigasyon at hinihintay pa rin ng PNP na lumitaw ang may-ari ng nasunog na pabrika. Ella, sa ngayon nga ay dito rin naman sa lugar nito, kung mapapansin natin, kung ito'y sarado, yung linya ng kuryente ay kasalukuyan ngayong inaayos na ng Meralco. At para nga magkaroon na rin ng kuryente, yung mga paligid na mga warehouse dito na ngayon nga ay nawalan ng kuryente dahil nga sa nangyaring pagkasunog ng warehouse at paggawaan ng plastic. At yan mo tayong latest live mula dito sa Giginto, Bulacan. Balik sa iyo, Elga. Maraming salamat, Nestor Torres. Gagamitin na ang parking spaces sa mga paaralan sa Baguio City upang makatulong na mabawasan ang masikip na daloy ng trapiko sa holiday season. At mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live.
Grace, gaano na ba kadami ang bumibisita dyan sa Baguio simula nitong buwan ng Nobyembre, lalo na kapag weekend at parang patindi ng patindi ang traffic dyan? Yes, Ella, magandang tanghali sa talangan ng City Tourism Office. Nasa 8,000 turista na ang bumibisita sa Baguio tuwing weekend mula noong buwan ng Nobyembre. Nakikipag-ugnayan na ang Baguio City Police Office o BCPO sa mga pampubliko at pribadong paaralan para sa paggamit ng kanilang mga parking spaces. Ayon kay Lieutenant Colonel Zacarias Dausen, hepe ng BCPO Traffic Enforcement Unit, kung papayagan sila ng mga paaralan, humigit kumulang 600 parking slots ang makakatulong sa pagpapaalis ng mga sasakyan sa mga pampublikong kalsada. Sa kanilang inventaryo, nasa 2,537 ang magagamit ng mga spaces ng paradahan na kinabibilangan ng paradahan sa tabi ng kalsada at ang sikat na paradahan sa Central Business District. Ayon pa kay Dausen, naghahanda na raw sila sa posibleng pagdagsa ng mga turista na nakita nilang pare-pareho sa mga nakaraang linggo, lalo na noong nagbukas ang lungsod ng ilang mga atraksyon. Ang iba pang hakbang ng BCPO upang maibsan ang sitwasyon ng trapiko ay ang information desk sa mga pangunahing entry points sa lungsod, sa bakasyon lanes sa kahabaan ng diversion roads upang maiwasang maipid sa gridlock traffic sa loob ng Central Business District at mga leaflet, mapa at listahan ng mga establishmento ng pagkain na ipamamahagi sa mga bisita. Ella, papahusayin din ang mga social media advisories upang ipaalam sa publiko ng real-time ang tungkol sa trapiko at kondisyon ng kalsada, habang ang mga anti-road obstruction team sa mga barangay ay isa aktibo upang maiwasan ang iligal na paradahan, lalo na sa Central Business District. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Tuloy ang gera. Ito ang ipinahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu isang araw matapos aprubahan ng United Nations General Assembly ang isang non-binding resolution na nagdedemand ng ceasefire sa Gaza. Ayon kay PM Netanyahu, hindi sila titigil sa pakikipaglaban hanggang magtagumpay ito sa kabila ng international pressures. Iginiit rin ng Foreign Minister ng Israel na si Eli Cohen na itutuloy nila ang sinimulang laban sa teritoryo mayroon o wala mang suporta ng ibang bansa. Itinuturing din ng Israel na magmimistulang regalo sa Hamas terrorist organization kung magkakaroon ng anumang tigil putukan sa ngayon. Naantala ang isang proceeding sa Indian Parliament matapos makapasok ang dalawang lalaki ng walang pahintulot. Nangyari ito sa kasagsagan ng anibersaryo ng isang terrorist attack sa chamber, 2 dekada na ang nakalilipas. Lumundag ang dalawang lalaki sa house mula sa visitors gallery at target ang Lok Sabha Speaker's chair. Hindi pa malinaw ang motibo ng dalawa. Nahuli naman ang mga ito ng security officials at agad ding tinapos ang proceedings sa lower house. Today we have observed the death anniversary of those martyrs who have sacrificed their lives for saving this parliament. And today itself it has been occurred certainly 2, I think. Naghahabol na ng panalo ang ilang team sa UNTV Cup Season 10 upang makaabante sa susunod na round. Nasa must-win situation ang Comelec Vanguards, SSS Kabalikat at Malacanang Team OPPMS Trailblazers sa kanilang laban mamayang hapon. Narito ang report ni Bernard Dadies. Masusubukan ng tatag ng rookie team Comelec Vanguard sa kanilang bakbakan ng DNR Warriors mamayang 2:00 ng hapon, nagaganapin sa Phil Oil Center sa San Juan City. Napakahalaga na maipanalo ng Comelec na may 1-3 win-loss record ang kanilang huling 2 game para sa posibleng slot sa next round ng UNTV Cup Season 10.
Subalit malaking balakid sa kanila ang DNR Warriors na hindi pa napapayukod sa huling 4 na laban. As of now, the team morale is mataas pa rin. Confident pa rin kami na kaya namin makapasok sa next stage natin, and ang gagawin namin is yung training namin assist pa rin, adjustment lang, and siguro motivation lang sa mga players natin to execute better despite the fact na mas malaki kalaban namin. Dapat execute pa rin natin yung mga plays natin. Nasa kaparehong sitwasyon din ng COMELEC ang SSS Kabalikat. Ang SSS na may 2 panalo at 3 talo ay kinakailangang manalo sa NHA Home Masters para manatiling buhay ang kampanya nila sa liga. Kaya naman mas doble pa ang effort na gagawin ng SSS para masundan ang kanilang second winning streak at magiba ang Home Masters na mas malalim ang bench sa kanilang sagupaan 3:30 ng hapon. Sa ngayon, 1 beses pa lang natalo ang NHA sa huling 5 laban. Sa kabila nito, mataas pa rin ang moral ng SSS matapos ang impresibong panalo noong nakaraang linggo laban sa Judiciary Magis. Yung panalo na sobrang malaga sa team kasi biglang nag-low moral yung team eh. So sabi ko, just one game at a time. Focus tayo sa game natin Judiciary. Pag nanalo, another game, focus tayo. On to the next game, on to the next game, on to the next game. Kaya sabi ko, positive lang kayo. Bear with us. Dami tayong gagawing adjustment. Pipilitin naman ng DOJ Beacons na makapasok sa win column sa kanilang banggaan ng Malacanang Team o PPMS Trailblazers 5:00 ng hapon. Ngunit tiyak na pahihirapan ng Trailblazers ang DOJ dahil must-win situation na rin ang Malacanang Team na may 1 panalo at 3 talo. Mahigit 2 linggo ang naging preparasyon ng DOJ para sa kanilang susunod na laban. Number 1 is conditioning talaga kasi na-outrun kami. Hopefully maka-adjust kami sa conditioning and makasabay kami sa mga fast break nila and better defense sa amin. Live ba rin na mapapanood ang triple header game sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports and Charity. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangalagahan. Patuloy na pinagsisikapan at pinagtutulungan ng Members Church of God International ang sari-saring kaawang gawa na naglalayong matulungan ang mga kapwa-tao nating higit na nangangailangan. Para mas malubos at mapalawak pa ang serbisyo publiko ng organisasyon, kasalukuyang itinatayo ang MCGI Charity Village kung saan pagsasama-samahin ang iba't ibang institusyon na siyang lilingap sa mga benepisyaryo. Narito ang report ni Leslie Huida. May mga pangangailangan ng bawat individual na ninanais matugunan para mabuhay. Tulad ng pagkain, hanap buhay, tirahan, atensyong medikal at marami pang iba. Pero dahil na rin sa hirap ng buhay at kakapusang pinansyal, marami ang hindi na lang umiimik at madalas ay nagtitiis na lamang. Dahil sa MCGI Cares, naturuan ng Members Church of God International ng diwa ng pagtutulungan at pagtitinginan upang kahit sa pinakamaliit na paraan ay matulungan ang mga nangangailangan. Kabilang sa sama-samang inilunsad at patuloy na pinagsisikapang maipagpatuloy ng organisasyon ang 3 MCGI Mobile Dental and Optical Clinic na sa kasalukuyan ay patuloy na lumilibot sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao at libreng tumutugon sa pangangailangang medikal sa bawat komunidad na napupuntahan. Noong nagdaang COVID-19 pandemic, inilunsad naman ng organisasyon ang MCGI UNTV Health Facility sa Malolos, Bulacan na tumutugon sa pangangailangan sa pasilidad para sa mga pasyenteng nagpositibo sa virus. Binuksan din ang maraming MCGI Free Store kung saan libreng nakakakuha ng mga pagkain
damit at iba pang essential items ang mga benepisyaryo. Sa hangaring masunod ang nakasulat sa Biblia na saklolohan ang mga napipighati, lingapin ang mga ulila, babaeng bao at mga may hirap, kasalukuyang itinatayo sa MCGI compound sa Apalit, Pampanga ang MCGI Charity Village na inilunsad sa pangunguna ni Kuya Daniel Rason kamakailan. Ayan, palakpakan naman po natin! Pagsasama-samahin dito ang mga matatagal ng proyekto na pinasimulan ng organisasyon tulad ng MCGI Orphanage, Home for the Abandoned Babies, Home for Special Children, KFI Home for the Elderly and Person with Disability, at KFI Home for Minors. Isa si Lorraine sa mga kinukupkop ng MCGI sa KFI Home for the Minors. Kasama ang kanyang kapatid, dinala sila ng kanilang ama sa Maynila mula sa Bicol at ipinaampon dahil sa kahirapan. Ang alam ko po hindi po niya kami kayang buhayin. Kasi po mahirap po kami. Mahirap po kasi yung buhay po namin. Si Papa po nangangalakal po siya. Para po meron po kami pambuhay. Yung po, dinala niya po kami dito. Hindi ko din po alam na dito po kami dadalhin tapos mag-i-stay na po kami. Ang dating overseas Filipino worker naman na si Nori, na isa sa kinukupkop sa Home for the Elderly and Persons with Disability, na ubos noon ang ipon sa pagpapagamot dahil sa karamdamang matapos umuwi ng Pilipinas. Nung pumunta ko dito for dialysis ako kasi yung pera ko naubos na sa papagamot. Dito ko na rin na-detect na may cancer ako. Dumating ako sa point na I really became hopeless. Kuliyang bao na po ako. Ang mga anak ko naman may kanya-kanya ng pamilya. Lubos ang pasasalamat ng mga benepisyaryo tungkol sa mas pinaganda at pinalawak na paglingap sa kanila ng grupo. Dito talaga well taken care of kami. No, wala kaming dapat i-complain kasi satisfied clients kami rito eh. We eat on time, medication namin on time. Ang totoo, hindi ko naranasan ang ganda ng buhay dito kaysa sa labas. Naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos, yung awa, habag, kasi karamihan sa amin may sakit, walang anuman. Pero yung pagmamahal ng Diyos nandyan, hanggang sa huling sandali ng buhay mo, hindi ka pababayaan. Yung pinapakita nila na ka po nila, tanggap ka nila. Naramdaman ko dito yung tunay na pagkalinga ng tunay ng mga magulang po. Madami po kong naging kapatid. Then, mga parang tumayo po magulang sa akin. Parang big family nga po. Madaming kalaro, madaming kasamang bata. Ang itatayong MCGI Charity Village sa Apalit, Pampanga ay magsisilbing modelo sa iba pang mga charity village na itatayo rin sa iba't ibang dako kung saan naroon ang MCGI. Magkakaroon ito ng mga pasilidad na tiyak na magagamit at pakikinabangan sa paglingap sa mga nangangailangan. Pinagsisikapan natin sa MCGI na mapagtulong-tulungan, na masikap natin na magawa yung paglingap sa mga nangangailangan, yung mga walang anuman, yung mga talagang mga ulila, mga babaeng bao, anumang bagay na may kinalaman sa pagkakaawang gawa sa paggawa ng kabutihan at paglingap sa ating mga kapwa-tao. Mahalaga yon sa paningin ng Diyos. Tinayak naman ng lokal na pamahalaan ang kanilang suporta sa naturang proyekto ng MCGI. So napakalaking charity nito. I would like to assure each and everyone that the local government of Apalit is always with you sa mga gawain po na alam po nating makakabuti para sa ating bayan. Huwag po kayo magatubili, nandoon lang naman po kami. Ang lahat ng nasimulan at ipinagpapatuloy na mga proyekto ay bahagi ng pag-ibig na itinuro at isinasabuhay ng Members Church of God International. We have to start somewhere. At dun sa mga bagay nating inuumpisahan,
lahat po ng inuumpisahan ay hindi magiging maayos kung hindi matatapos. At sa tulong at awa ng Panginoon, sana kung hindi ko man makita ang katapusan po nito, ay ipagpatuloy ninyo ang pagnanasa na laging makagawa ng kabutihan sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 9 hanggang 10 na nagsasabi, "Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.